pumili ng The Chaser card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung plano ng inyong kaaway na gawin sa inyo. Actually, habang nagsishuffle ako ng cards, sumakit yung aking right hand. Ibig sabihin lang nun, meron kayong negative emotion sa taong ito. Siguro dahil sa narinig nating tunog ng sasakyan, ibig sabihin nun baka itong tao na to ay nagsisinungaling sa social media. Siguro itong tao na rin to ay backstabber at maybe iniwan niya kayo sa ere with the sound that we heard lately. Okay? I feel na kung sino man ito mapagsamantala siya sa oportunidad at I really feel na hindi maganda yung kanyang pag-uugali. Hindi ako nagagandahan sa kanyang vibe, to be honest with you. Kasi yung kanyang vibe may pagka-arrogante siya. Honestly, siguro marami rin tao na naiilang sa kanyang pag-uugali. I-clarify natin yung cards. I feel na yung iba sa inyo ay mahinahon kayong tao at umiiwas sa kayo mag-post sa social media about sa nangyayari sa inyong buhay. I feel na itong tao na to, kamalasan yung nangyayari sa kanyang buhay, and I also kind of feel like meron din blockage with regards sa kanilang throat chakra. So baka kasi ginagamit nila yung kanilang boses sa kamalian. So, yung balak nilang gawin ay magpasikat. Pero kung ano man ang pinapasikatan nila, guys, I kinda like feel na, ito lang ay maskara at walang katotohanan. Maybe this person tried to portray, like example, maybe they kinda like pretend to be like rich, pero hindi naman sila rich. Or pwede rin, nagpapanggap sila na okay yung buhay, pero hindi, okay? So, we got the voice and idea. So, no wonder why they do have a blockage with regards to their throat. Kasi I kinda like feel kung magsasalita sila, I feel na yun ay kasinungalingan or kinda like an illusion. I feel like somebody that they try to portray, as you can see with the voice here. Ito yung tipong tao na pulo salita lang, pero yung gawa, blanco. Next that we have is this one. So, I kinda like feel na kaya ganito yung ginagawa nila kasi gusto nilang, actually, na magsinungaling sa social media, magpalabas na sila ay mayaman, na sila ay in a high status na. Na-feel ko yung pagka-social climber vibe nila dito. Ito kasi yung pangarap nila na gusto nila na respetuhin sila ng mga tao, tinan sila in a high position and so on. I feel here na yung balak nilang gawin is pakita sa tao na meron silang mga magarbong mga bagay, kagaya let's say na cellphone or pwede rin ng sasakyan. So anyway, I feel here yun nga siguro ka-relasyon na sila before, honestly speaking. And I'm kinda like feel here na bully sila sa'yo, honestly speaking. Siguro pinagsamantalahan nila yung pagiging mabuti mo. Siguro yung way mo ng pag-express ang pagmamahal is you are a giver, as you can see. And I kinda like feel na maybe iba yung kanilang pinili in the past. And I really says na until now you're healing from whatever that they put you through. So no wonder why habang nag-shuffle ako, sumasakit yung aking right hand. I feel na wala naman silang masama intentions sa inyo. Yung kanilang yung ibig ko sabihin is yung plot nila sa inyo, wala silang intention na may gawin sila sa iyo. Sa ngayon, I feel na more on pasikat mode ang balak nilang gawin para pagtakpan kung ano man ang ginawa nila sa inyo. Kasi maybe on your case situation, baka nag-post ka sa social media na ginamit ka lang nila, pinagsamantalahan yung kabutihan mo and so on. So balak nilang gawin is ipakita sa mga tao na sila ay mayaman at hindi nila kailangan ng iyong yaman or mga bagay na binigay mo sa kanila.
So, with the guide being here, I feel like you learned your lesson already. Hindi ko na-feel dito yung iyong energy na naghahabol ka sa taong ito. So, ito nga yung balak niyang gawin na actually magkaroon ng mga connections. Pero I kinda like feel here na balak niya yung gawin na magkaroon siya ng connection by creating a facade that they are in this way na mataas ang kanilang position. As you can see. So far, with regards to you and this person, yes, you guys are away from each other kasi ikaw nag-heal ka pa sa ginawa niya sa inyo. So we got the chaser being here and it says your chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. So, yung balak lang niyang gawin this year is basically magpasikat so that, hindi siya mapag-iwanan. So, maybe this is somebody na iniisip niya na habulin siya ng mga tao or magkakaroon siya ng connections kapag nandun siya sa high horse. I feel here, okay, sorry about that. And I feel here na naiiyak siya kasi takot siya ma-abandona. Honestly, maybe on some point nasira yung kanyang pangalan dahil sa paggawa ng kasamaan sa inyo. So, we have this one light in either way. I feel like iba sa kanila balak nilang sumikat. I feel like this year, yun yung balak nilang gawin. So, we have the hope in either way. And we have the touch in either way. I kinda like feel na kung single man sila guys, hindi maganda yung kanilang intention sa ibang mga tao. Kasi kinda like feel na balak din nila magkaroon ng relasyon, but I don't feel like it's with regards to you. I kinda like feel like it's with regards to other people, honestly speaking. But yet it's just for touch or passion. So we have the care. We also have this one in either way. And we got the key. So, yun nga yung balak nilang gawin, magpasikat at magkaroon din ng lover with regards sa this year. Okay? So, we have the use in reverse. I'm kinda like feel na ito yung tao na to, worried siya about sa reputasyon. So, I feel like yung binabalak niyang gawin na this time around, hindi siya magiging manggagamit kasi maybe in the past, manggagamit siya at nabiktima niya kayo, honestly speaking. At na-realize siya na nakasira yun ang kanyang reputasyon. Kaya this time around, kung magkakaroon man siya ng relationship, hindi siya manggagamit with regards sa money. Okay, yung balak lang niyang gawin, manggagamit pa rin siya. Bakit? Kasi gagamitin niya yung taong na yun for passion purpose, which is not definitely good. So anyway, let's see what else. So they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. I feel like this person actually learned the lesson the hard way after, they betray you. I feel like kasi naman siya naguguluhan siya sa pag-ibig, honestly. Kasi I really feel na iniwan ka niya at pinagpalit ka niya maybe sa ahas sa kaibigan, na sense ko yun. So, I'm kinda like feel yung pagka-toxic ng vibe niya, honestly. Kaya, I really feel na na-attract niya yung mga taong ahas. Kaya siguro pinili niya yung ahas mong kaibigan or someone na ahas. Kasi magka-vibe sila at hindi sila magka-vibe with you. Because you do have this caring vibe. As you can see. So, yun nga yung balak niyang gawin is, mainggit ka sa kanya. Gusto niya magkaroon ng relasyon at gusto rin niya maging stable with regards sa kanyang finances. As you can see here. So far naman, I kinda like feel na bully siya talaga, lalong-lalo na sa social media. Talagang I kinda like feel na mga agaw din siya or ahas talaga yung kanyang energy. At hindi niya yun nilalet go yung kanyang pagiging pag-uugali niya, okay? And I feel like ito yung reality about this person, na wala naman siya sa high position at kung sakali man about to sa yaman, siguro dahil sa busy siya na bili ng material na bagay, ito rin yung dahilan ng kanyang downfall kasi wala siya may savings. I feel na maiyak siya dahil doon. And I kinda like feel na worried talaga siya about sa past kasi I really feel na dahil ginost ka niya or ginamit ka niya,
nawala yung magandang reputasyon niya. Okay? At I feel na naiyak siya dahil dito. Gusto niyang, alisin itong bad reputation niya dati. Siguro masama talaga yung pangalan niya sa mga past people. But yet, until now, this person tries to move on. So, kung na yung ginawa niya sa inyo. Kasi ito yung ginawa niya na umalis itong tao na to sa inyong buhay at nagkaroon ng third party situation kaya nag-ending yung inyong relasyon. Okay, so I kinda like feel na this person is definitely worried a lot about reputation, especially about the past. At feel na naiyak siya dahil doon kasi baka, hindi na maganda yung tingin sa kanya ng iba. Ngayon, tinan natin yung karma ng taong ito kasi syempre hindi rin maganda yung ganitong pasikat at nakita ko kasi yung kanyang intention dito ay maybe, ipakita yung kanyang kayabangan sa'yo or sa ibang mga tao. Hindi naman maganda yun, di ba? I feel na darating ang panahon na iwasan niya mag-post sa social media kasi maraming babatikos sa kanya once that they come to realization na pakita lang lahat ng kanyang mga pinapost, okay? So, yun nga yung isa sa kanyang karma na hindi siya magiging successful as you can see here. I feel na babaliktad yung sitwasyon. I kinda feel like maybe ito nga yung gusto niya mangyari, di ba? Nasa high horse siya. Pero kabaliktaran yung nangyari. At dahil doon magkakaroon siya ng negative thoughts, okay, madedepress siya kasi hindi niya na-achieve yung gusto niyang marating. We got a Wheel Fortune here. So, I kinda feel na ikaw naman yung aangat. Itong taon naman na to yung nasa baba. Kasi I feel like this person is definitely an illusionist, honestly. Okay, so isa sa kanyang karma, makakatagpo siya ng mga tao na kagaya niya na hindi mapagmahal at mawawala ng passion sa kanya yung mga tao kasi maalala nila yung masamang ginawa niya sa inyo. I kinda feel na hindi siya maka-move on from whatever this person have done to you kasi sirang-sira yung pangalan niya sa mga tao sa paligid. And I feel na wala na may niwala sa kanya kasi illusionist itong taong ito. So anyway, I kinda feel na this person definitely misses you kasi naranasan niya yung pagmamahal ninyo. Pero isa sa kanyang karma guys, sa iba kayo mapupunta na tao at may masaya ka with that person. And I feel na isa rin sa kanyang karma, hindi na kayo makikipag-usap sa kanya kasi meron na kayong ibang karelasyon. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation and your person, and God bless every one of you.